pa tayo ng pagkakataon ng paglingkod. Sa aklat po ng Efeso, ito po tayo sa bagong intro. Maraming bagay po tayo dapat maliwanagan. Sabi natin ng nakaraan, mga kapatid, pagdating daw ng takdang panahon, sa first day ng ating tinapos, tayo ay, ang panwalang ito ay pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Yan yung iniwan natin. At ano po yan mga kapatid, iyan, sabi sa verse 5, iyan ang kanyang layunin at kalooban. Ano yun? Tinalaga tayo maging anak niya sa pamamagitan ni Jesus Kristo. Puro si Jesus Kristo ang kapatid. Sa araw nito, pupunta tayo sa verses 11 to 14. Gusto ko maliwanagan ito ng gusto, sapagat dito meron ko mga katotohanan maglalak ng ating knowledge. Isasara na at hindi na maaaring dagdagan pa ito. Sabi ko nga kanina, ang salita ng Diyos is an exact knowledge. Ano yan eh? Exact mo dyan, hindi pwedeng dagdagan, hindi pwedeng bawasan. Sabi ko sa verse 11, at dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang kalakalan at kalooban. Nangyayari ito ng kabihiranan niya noon pang una. At verse 12, kaming mga unang umasa kay Kristo sa layong ikadadakilan niya. Dahil nalangin, dakilang Diyos, maraming salamat po sa patuloy mong biyaya sa amin. Kabihan po rin kami, pagpalain, kami ko gusto na umaasa ng patuloy na knowledge, wisdom, and better understanding ng mga bagay na patuloy po namin pinag-aalalan at pinamasa. Bless mo ang oras na ito na nagdadaan ang lugar nito po na magpapawasa. Buksan mo ang puso at isipan mo pang pumasok ng maayos ang biyaya ng iyong masita. Salamat po, Jesus' name. Amen. Ano meron ito? Ayan. Okay. Okay, tuwing ang Panginoong Diyos. Kanina, nabanggit ko yung Genesis 1:1. Ito yung palagi na lang masagi sa isip ko. Ako'y patuloy na nai-intrigue. Kasi sabi ko, 7 words lang po yun. Sa Hebrew, Bereshit, Bara. Tinranslate po nila ng in the beginning. Pero yung letra pala, letter B na. Ano bang letra? Ano bang letra na? Nasa una. Alef o alpa. Di ba sa atin? Letter A dapat. Eh, ang simula na Bereshit is D. Bara means something to be created. Yun na nakalagay ito mga kapatid. Bereshit na. Pero nakalagay ito sa translation. In the beginning. Kung tutusin, kung nalalaliw na kayo, pero hindi yun ang beginning. Kasi kung tutusin, ang beginning yun, in verse 3, ano ang beginning? Sinabi ng Diyos. Napatunayan rin niya sa aklat na John chapter 1 verse 1. Anong sabi sa John 1 verse 1? Sa pasimula ay ang salita. Hindi mo nagsalita, hindi mo nagbigiling. Yun yung mga kapatid. At ang sabi ng mga kapatid, mabigat pa rin, sa bandang huli, nung simula pa nilagan ito sa langit at ang lupa. Sa original ko, yung Shamayim, pag tinranslate mo talaga yan, heavens po yan.
Ano yung heavens? Marami. Ilikan dapat ang translation doon. Ilikan na Diyos ang mga langit at lupa. Pero nung tinranslate na, kung sino man yung mga nilika ang langit at ang lupa. Kaya minsan, pag nagpasa kayo, may sinabi ko si Paul, doon siya sa ikatlong langit. Yun, patay ka na. Nakakaroon ng ikatlong. Ibig sabihin, may una, na, binukas ko lang ang topic na ito para makita natin na hindi ganun kasimple ang salita ng Diyos. Simple ang salita ng Diyos. Kung iintindi ng isang simple pag-iisip. Pero kung ang iintindi nito ay isang filosofo, no? Pag sinabi filosofo, meron siyang pattern na inilalagay sa isip nila para magawa na yan. Doon po nakakaroon ng problema. At ito nga nagiging problema pagdating sa salita ng Diyos. Itong binabasa natin ay puro translation po ito. Hindi po ito original. Tinranslate ito para maintindihan sila. Pero sana nag-translate, tinranslate nila ito ng ayos. Kung tutusin, iba nga ginagamit ito, magandang balita, anong ginagamit mo? NIV o ikaw, anong ginagamit mo? Ha? Ang paparetaya mo? Ante, anong ginagamit mo? Buting balita. Meron pa yung IB na Tagalog din. Tapos meron pa NASB, yung American Standard Bible. At kung nakuwenta kung ano nakaraan, ang pinakalitis yung Reader's Digest Bible. Ano yung Reader's Digest? Alam niyo ba yung Reader's Digest? Booklet lang ngayon dati po. Booklet. Oo, ngayon, gumawa sila ng Biblia. At sabi ng mga na-observe, 40% ng content nito, inalis niya ang Reader's Digest kasi dapat paulit-ulit. Yung mga paulit-ulit na binabanggit, for example, siguro yung quoting ng mga memory verses, ito yung gagawin nila. Ini-edit mga kapatid. Hindi siguro isang sa iba kung bakit. Ako rin, napilitan. Pagkalala ng Biblia, according sa konteksto ng mga kapatid, hindi natin ito kailangan i-interpret kasi interpreted dito. Konteksto, bakit sinabi na gano'n? Yun ang dapat nasabihin natin. At sabi nga rito mga kapatid, balik na tayo sa aklat ng Preso Sandero, verse 8, binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran. Ano sa English? Binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran, may dalawang bagay. Ang dapat meron ka. Yan. Wisdom and prudence. Wisdom, karunungan, and prudence. Ano ba yung tinatawag natin? Tinatawag kung ano yung Greek meaning ng ano? Wisdom yan. Ayan. Ano raw? Moral insight. Iba po ang knowledge sa wisdom. Ang knowledge, yung entry ng facts, no? Ng mga words. Kung paano mo ito isalagsan, paano mo ito gamitin, yun yung wisdom. Parang sa mekaniko po yan. Binigyan ka ng yabe. Ano yan? Yabe. Ginagamit ng mga mekaniko. Paano mo gagamitin? Eh kung wala kang wisdom, hindi mo magagamit. Pukpok mo na sa mundo mo, sabi. Magkaiba po yun. Totoo po yun. Okay, marami pong nakasulat dito sa atin. That is knowledge. Nababasa mo. Pero paano mo ito naiintindihan? At paano mo ito gagawin? That is wisdom. Ang sabi ni Paul, binigyan niya tayo ng karunungan. Ano yung pangalawa tayo? Prudence. Yan, ito mo ako yan. Prudence. Yan. Always, ano prudence?
Halos parehas na sila. Intellectual or moral insight. Yun siya sabi ko. May knowledge ka, alam mo kung paano mo siya dapat gamitin. Ha? Mental action. Ayan. Dapat alam mo siya gamitin. Sa tamang panahon, tamang lugar. Amen. It doesn't mean mag-aral ka ng ganito o mag-aral ka ng ganyan. Wisdom is different po, mga kapatid. Depende kung ito na i-apply mo. Nabibigyan ko magandang nagawa sa field of medicine. Sa field of medicine. Ang doktor natin, ang tawag sa kanila, Doctor of Medicine. Pinag-aralan nila lahat ng medicine. Pero hindi naman lahat ng medicine na yun. Katulad ko, nagkabalat ako, nagkasipon ako. Ibigay sa iyo. Bakit ang dami klase ng gamot? Kasi yung gamot, dinesign na yun sa iba't ibang klase ng paraan at gamit. Pahala na yung doktor, umili kung ano ito. Doon lang sa gamot sa upo, napakarami na. Amen? Alam naman lahat yung bigyan mo sa mercury yun. May upo ka, ano tanong ng doktor? Meron ka bang hyperacidity? Kasi meron gamot na hindi pwedeng ibigay sa iyo pag ikaw ay may hyperacidity. Nagamot na ang upo mo, ngari naman yung bituka mo, hindi pwede. Dahil tayo, nagkaroon tayo ng ano sa baka, hindi rin pwede basta-basta kang bibigyan. O, lalo na sa high blood, hindi pwede. Pwede kang ma-high blood na walang diabetes. Pwede ka namang ma-high blood na may diabetes. Magkaiba po yung gamot eh. Anong ginagamit ng doktor? Wisdom. Ano yung prudence? Pababalikan ka. Titignan kung umepekto, di ba? Kung umepekto yung pagpapagawa. Ang problema sa Pilipino ay nabumalik. Baka na naman doon sa mas bayan namin, Dr. Speak. Pero sa totoo siya, pagka naman din mo narinig siya ng doktor eh, pagkalam niya, ito yung nakaraan. Hindi naman niya sisimilin na, ba't ibigyan mo na ng discount? Kasi tumalik ka. Wisdom and prudence. Para daw ano, ito na rin, basahin natin, upang lubos natin maunawaan. Ha? Sabi ko sa English din, Having made known unto us the mystery of the Spirit. no na, yung kapigat, yung mystery, lihim na panukala, upang maunawaan ang kanyang lihim na panukala. Pamili the mystery. Ito, mysterium sa Griego. Lahat po tayo, ang alam natin, God is a God of revelation. Walang inililihim ng Diyos. Pero itong word na ito, mga kapatid, ay nalihim. In fact, dito yun sa Old Testament, may mga terminologies na nailihim ito sa mga pantas, sa mga marunong. May dahilan ng Panginoon Diyos doon. At dito nga mga kapatid, ito na naman, the mystery o mysterium, yung sabi, na panukala. Ano yung panukala? Sabi dito, lihim na panukala na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo. Okay, yung lihim na yun mga kapatid, meron ng agent, meron ng taong gaganap, at doon nakalagay yun kung ano yung gagawin. Naintindihan po ninyo? Kung tanong mo kasi, doktor, bakit ka na-interview ng doktor? Anong major niya? Anong nararamdaman mo sasabihin niyo? Amen? Nararamdaman mo yun. Pero hindi ibig sabihin yun yung sakit mo. So, gagawin niya, tatayo siya, kasi ng stethoscope, titingnan niya kung yung sinasabi mo ay totoo. Hindi, hinga malalim. Gagawin niyo sa likod. Pag hindi pa niya maintindihan, ako yari ka, blood ka.
Mahal yun. Para makita niya kung ano talaga ang nangyayari. Amen. Yun ang mga dahilan na sinasabi natin. Lihim. Lihim na isang araw, matidiscover mo kung bila ang taas pala ng creatinine kung iyabi. Ano ate, taas pa nga ninyo, sugar? Hindi naman. Pero yung iba, dyan nagugula. Ay, pagka hindi nila akalain. Ay, pag-ibig. Ewan nga, nagpa-blood chem lang ito nakaraan. Sabi ko, magpa-blood chem kayo kasi hindi ko alam kung ano nangyari sa kanila. Lumabas ko sa blood chem, walang problema. Hindi siya isa dito. Okay naman ito. Okay naman ito. Tapos nagkaganito, yun ang ganito. Tapos, sa kabila ng lahat na yun, alam niya kung anong gagawin o anong bibigyan. Dito, nakita natin mga kapatid, yung mga doktor, kinaya lang nila ang Panginoon Diyos. Alam na Diyos kung ano ang prescription, kung kailan mo iinumin, at kung anong magiging resulta nito. Ano bang problema ng tao? Isa lang ang problema ng tao. Ano problema ng tao, mga kapatid? First time is ano problema ng tao? Hindi problema ni Angelo ang problema ng tao. Ano problema ng tao? Isa lang ang problema. Kamatayan. Which literally means paghihiwalay, nahiwalay. Yun ang separation kasi ang talagang meaning ng death. Tanato, sabi sa Biblia. Ang ibig sabihin ng death, may hiwalay ka. At ang nangyari nga, nahiwalay ang tao sa Diyos, nahiwalay ang Espiritu, at sa katawan, yan yung mga ano na. At yung ngayon, isuksok. Ngayon, wala nakakaalam ito. Alin natin sa ating isipan. Walang nakakaalam kung kailan yun gagawin ng Panginoon Diyos. Kung sino ang gagawa nito. Amen? At kung ano talaga ang dahilan. Pero, magpasalamat tayo sa Panginoon dahil naibon niya ito kung kailan mangyari, pagdating ng Kristo. Yan, di ba? Pagdating ng Kristo. Alam mo ninyo, mula pa sa panahon ni Adam at Eva, hanggang sa panahon ni Noah, inaantay na nila yung pagdating ng Kristo. Pag tinignan po ninyo ang encyclopedia, napakarami po Kristo ang nakasulat. Napakarami Kristong pangalan na nakasulat. Kahit hanggang ngayon 2025, marami pa rin ang nagkaangking siya ang Kristo. Amen? Pangalawa, ang tamang panahon. Bakit hindi dumating ng panahon ni Noah? Tama? Bakit hindi dumating ng panahon ni David? Bakit hindi dumating ng panahon ng mga hari? Bakit hindi dumating ganito yung ganyan? Ilan ang panahon lumipas bago dumating ang Kristo? The Bible says, halos 4,000 years. Alam niyo ba ito? 4,000 years. Naintindihan niyo? At ang maganda rin, sa atin tumama. Sa panahon natin. Amen? Samantalang yun sila Noah, yung mga unang tao kahit sila Abraham, inaantay nila ang pagdating ng Kristo. Kung ikaw ay Hudyo, mga kapatid, itong ugali ng Hudyo, ang ugali ng Hudyo, always meditative. No? Sapagkat palaging itinuturo sa kanila, buhay ang pag-asa darating ng tagapagligtas ng Kristo. Araw-araw po yan.
Kaya pag tinanong mo sila, kailan dadating ang Kristo? Isa lang po ang sagot nila. At anong sagot nila? Kung hindi ngayon, bukas. Hindi dumating yung bukas. Tanungin mo, kung hindi ngayon, bukas. Tanungin mo, kung hindi ngayon, bukas. Ganon sila. Bakit ganon ang ugali ng mga ganon ang mental thinking nila kasi ganon ang buhay nila. Hindi sila kumikilos na mawawalan ng kabuluhan ang pagdating ng Mesiyas. Amen. Ano ang advantage ng ganon ang thinking? Mama, mas malagay pa ganon ang thinking. Tapos siya sa teacher, sinabi ni teacher Rika, bukas may exam. Anong gagawin? Ang estudyante? Re-ready siya. Eh, hindi na tuloy kinabukasan. May disadvantage ko yun. Wala advantage. Dahil pwede sabihin ni Ma'am Rika, ang hindi na tuloy yun, bukas. Ulit. Anong gagawin niya? Ready. Ready na naman. Ready. Ang mahudyo, kaya ang bilib sa kanya, kung sila hinanga, pero bilib mo sa kanya dahil ang mindsetting nila, always be ready, baka dumating bukas, o dumating mamaya. Kaya nga, doon sa parabulo ng Panginoon Kristo, talagang sinasabi sa Matthew 24, walang nakakaalala ng oras, araw, kung kailan darating. Kaya, maghanda. They are always ready. Pagmasdan nyo ang ano nila, hindi ko sa akin na, pagmasdan mo ang buhay nila, yan palagi nakadami. Para palagi bumulong. Ganun sila magpumilos. Pinoy iba kung matutulog na, magpapalik na yan ng pagtulog. Diba, ganun tayo. Pag maliligo yan, mapapalik ka pang kapato. Marami pang gawin. Piplits kasi ang tao. Ayan, diba? Pipita. Ayan. Tayo sa always be ready, ma'am. Personally, talaga kumakain. Gaano kayo kahanda? Kung ba, tumating kayo ng Panginoon sa Kristo, handa ka ba? Tuwing uwi nga kami, Kristo, dadami kami sa sampungan. Ay, may Kristo. Ay, talaga. Yung ba naman mga tao sa sabi mo, ready? Yung mga kapitbahay mo nang ginawa ko may pagtulin sa kasama, sabi mo, ready? Ako, biker, pero nakikita ko yung mga nagbabike. Sabi ko, wala sa lahat kayo, wala problema mag-bike, pero dapat. Sabi yung kayo nagtatrabaho ng Diyos. Yun, nagtatrabaho kayo, hindi mo nakatating. Kasi hindi mo alam, unang oras kakating. At nung dumating nga ang Panginoon sa Kristo, dumating siya sa isang panahon hindi nila sukat akalain. Ano yun? Yun yung tayo mga kapatid na sila ay walang sariling identity, walang sariling pamahalaan, walang sariling pag-iisip. Wala talaga. Kaya nung sinabi ng Panginoon, yan, ikaw kasi na Kristo, hindi sila nag-iwan. Naintindihan mo mga kapatid. Dumarating ang mga bagay in the time least na inaasahan mo. Sabi rito, pagdating ng takdang panahon. Hindi ako siya. Ayan tayo, nakasulat ba? Fullness of time power. Sa verse 10. 10. Yun. In the fullness of time.
fullness of time. Mga kapatid, additional information yan. Okay mo siya sa kami sa kalendaryo natin, mali kalendaryo natin. Mali po, Gregorian calendar natin, then may adjust. Parang late tayo ng 6 to 4 days sa original setting kung ikukumpara na dumating ang Panginoon Kristo. Kasi nga, nabanggit ito na karaan, nabuhay, pinanganak ang Panginoon, hindi po 1, kundi 4 before Christ. Pamiran mo 7 to 4 BC, pinanganak siya. Kaya nakalagay doon 1 BC, pinanganak natin, 80, anyo domini, Latin parang ginamit mga kapatid. So may problema talaga mga kapatid. Pero mga Hudyo, ang ginagamit pa rin nilang time frame, original pa rin. Amen. Ako bilang pastor dahil alam ang mga bagay dito, wala akong pinagtitiwala sa kahit anong yan sa daigdig dito. Mag-iingat rin tayo. Kaya sabi ng Panginoon, pag sinabi na nila dyan na, unaro na, malapit na, huwag kayong maniwala, diba? Sabi ng Panginoon. Kasi darating na sa isang oras na hindi ninyo inaasama. So always wait. Pagdating ng takdang panahon. Ngayon, ano ang reason kung bakit kailangan dumating ang takdang panahon? Kailangan pag-isahin kay Kristo ang lahat ang nasa langit at nasa lupa. Alam mo dito yung latest na balita. There are 11 Jews na binaril. Binaril ang mga isa ko, hindi ko pangalan ng mistake sa Surigao, yung mga terrorist. Kitang-kita sa video mga kapatid. Wala silang hapas. Mga sniper nandun sa beach ng Australia. Binaril nila, inalang patay na bigay siya yata. Alam ka mo, basta ang target nila, patayin ng mga Udyo. Yung pagkamuhi sa Udyo hanggang ngayon, nakikita tayo. Nagsiselos pa rin sila. Dahil ano mga kapatid, ito kasi yung kasunod. Dahil kay Kristo, ang panukalang ito ay pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Kasi ganun yung original na dati. Pasok tayo sa Resilente. At dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang pagkakataon. Nangyari ito na kami hihiramin niya ng pagkuha. Kami ang unang bumasa ng Kristo sa lalong ikagalakihan. Makinig mabuti mga kapatid. Sa pananampalataya, dalawang bagay lang ang pwedeng marinig mo. At ito ay pinagtatanungan. Bakit nagagalit? Palagay ko, bakit nagagalit ang mga Muslim sa mundo? Kasi po, alam naman natin, nakita natin yan sa Bible mga kapatid. Isa ang kanilang palaging ang sinasabi. Kami ang tunay na lahi nino. Kaya, ni Abraham. Puro ganun. Ni Abraham. Ni Abraham. At nakita niyo sa istorya, doon sa anak ni Abraham, tingnan din niyo po sa YouTube channel niyo. Ilan ang anak ni Abraham? Wala. Amen? Wala. Parang kasi yung asawa. Diba? Wala nga ang anak si Abraham. Meron. Kay Sarah. Diba? Ang inanakan niya yung hindi niya asawa. Si Hagar. Ama. Ang pinangalanan ito ang Ismael. Anong ibig sabihin ng salitang Ismael? Issue
means dinilig Diyos. Pangalan niya ang dinilig ako ng Diyos. Ang asawa si Sarah, hindi siya dinilig ng Diyos ko. Doon siya sa may katulog, dinilig daw siya ng Diyos. Amen. Di ba? Yun ang nangyari. Tama ko ba yun? Yan naman ang problema kay Abraham. Palagi nangunguna. Ginawa ng Diyos, pinapunta yung isang sahel at sinabi, sa isang taon magkakaano ka na. Amen? Tinanggap ba ni Sarah? Hindi. Natawa ka siya. Kaya pangalan ng anak ni Sarah ay Isaac. Anong ibig sabihin na Isaac? Natawa ka.